Maya-mayang alas 5 ay ipagdiriwang na natin ang bisperas ng Pentecostes. May sapat po tayong panahon simula ngayon hanggang mamaya para paghandaan ito. Maihahanda natin ang ating sarili sa pagtanggap sa Kanya. Ang karapat-dapat lamang na siyang tumuloy sa ating kalooban. Siya ang dito'y dapat nananahan at nananatili. Siya lang din po kasi ang makakapagdulot dito ng tunay na kapangahingahan at kahinahunan. Yan ho ang dulot ng pananahan ng Espiritu Santo. Tunay na kapahingahan at kahinahunan. Pagkakataon po natin ito para buksan ang ating kamalayan sa Kanyang mga panukala at panibaguhin na rin ang commitment natin sa Kanya. Pagkakataon na rin po ito para sa pagsusuri natin ng malaliman kung ang atin bang mga salita at gawa, hangarin at adhikain, pati na ang ating mga desisyon ay naaayon ba o hindi sa Kanyang kalooban. Siya po ang ating gabay. Inaakay niya tayo sa kapakumbabaan, kahinahunan, at kabanalan. Tinutulungan niya tayong dalisayin ang ating mga mithiin at isalansan ng maayos ang ating mga layunin. Siya rin po ang ating liwanag. Binibigyang tanglaw niya ang ating pananalig, pag-asa at pag-ibig. Tinuturuan niya tayong lumakad sa landas ng ganap na pagpapakatao at dinudulutan ng mga biyayang kagalakan mula sa Diyos. Ayun, mga kapatid, para mamaya at para bukas na ang ating unang bahagi ng maigsi nating pagninilay. Kaya natin ito binanggit ngayon pa lang, para paghandaan ang kanyang, sabihin na natin na paglukob sa ating mga buhay. At ito rin marahil ang grasyang naghahari sa puso ni Apostol Pablo sa unang pagbasa, mga kapatid. Kahit nakagapos na siya, maaaring punong-puno rin siya ng kagalakang hatid ng Espiritu Santo. Napakinggan naman natin ang kanyang pinagdaanan sa pagsusumikap niyang ipahayag ang mabuting balita. Nakita rin po natin kung paano gumawa sa kanya ang Espiritu Santo. Hindi lang nagdulot ng kagalakan, hindi lang nanahan sa kanyang kalooban, kundi sa pamamagitan niya ay gumawa. Maging sa pamamagitan din ng pinuno ng mga Romano. Buong tapang niyang hinarap ang maraming peligro, alang-alang sa Ebanghelyo. Lakas loob siyang dumulog maging sa emperador ng Roma, bagamat wala siyang sakdal. Nagawa niya ito dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Doon, mga kapatid, magiging martir siya ng pananampalataya sa kamay ni Nero. Samantala, ang beloved disciple naman ay magmimisyon sa silangan. Base sa ating napakinggan na ebanghelyo. Nakakalito kasi yung yung tanong ni, tingnan nga natin yun. Ano po ba ang mangyayari sa taong ito? Parang ang tinutukoy niya doon ay yung magkakanulo kay Jesus, di ba? Pero ang tinutukoy ni Pedro sa kanyang tanong na yun, ay yung kapwa niya alagad o kapwa niya apostol na siyang humilig sa dibdib ni Jesus, ang beloved disciple, ang nagsulat ng ebanghelyong ito. Pupunta siya doon sa malayong lugar, mabubuhay siya ng matagal, doon siya tatanda at mamamatay sa Efeso, o hindi kaya ay sa Patmos. Kanya-kanyang gampanin sila, mga kapatid.
Ganon din tayo. Pero iisa ang misyon. Ang misyon nila at misyon natin, iisa lang. Iba-iba ang ating wika, iba-iba ang ating lahi, pero lahat ay pinag-iisa ng Nazareno. Sa lengguwaheng naiintindihan nating lahat, ang lengguwahe ng Espiritu Santo. Ito mga kapatid ang kabaligtaran noong nangyari sa Tower ng Babel. Diba, kung inyong maalala, sa Lumang Tipan, gumawa ang mga tao doon, noon, ng napakataas na tore. Siguro ay ang kanilang simbolo ng pride nila. Hanggang saan maaabot? At kung hanggang saan, hanggang doon din ang kanilang pride. Hindi ito nagustuhan ng Diyos dahil nga pride ang kanilang itinataguyod, kaya't nagkaiba-iba sila ng wika. Hindi sila nagkaintindihan. So nag-uusap sila, pero iba ang kanilang wika, hindi sila nagkaintindihan. Pero sa Pentecost, mga kapatid, iisa ang lengguwaheng pinag-uusapan. Ang lengguwaheng naiintindihan nating lahat, ang lengguwahe ng Espiritu Santo. Ang lengguwahe ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sa pagtanggap po natin maya-maya, minamahal kong mga kapatid ng banal na Eucharistia, palakasinawa niya tayo sa pagsasabuhay ng mga dulot niyang ito. Siya rin nawang tumulong sa atin pag tayo ay nagkukulang. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa mga biyaya ng Espiritu Santo.